Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paulie Joseph, Pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in Prayer. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon, at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod, at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Magandang hapon po sa bawat isa, o magandang gabi. Hingi ko ang inyong pasensya, at nasa 10 minuto na ako nagsasalita, and I was made aware na hindi ko pa pala napipindot yung go live button sa Facebook. Sorry po, kaya na-late ho tayo ng simula. 6 p.m. sharp, nagsimula tayo, pero ako ho ang nagkamali, hindi ko napindot yung go live. At ulit ho tayo sa simula muli, ay paumanhin po. Ilang mga announcements po muna before we pray for our study. Before our study tonight, muli ho, ang atin hong pinakamalapit na event ay ang Couples Fellowship. This coming Lord's Day ay parating na po yan pagkatapos ng ating prayer meeting. So lahat na nag-sign up ay inaasahan. As of today, if I remember correctly, ay meron ng 16 na couples ang nag-sign up, at makakasama ho na, that translates to 32 people. Tayo nagpapasalamat sa Diyos sa excitement ng atin ho mga kapatiran. Tomorrow, mapa-finalize yung ating venue. Meron tayong 4-5 na venues na kinonsider. Meron tayong 4 na pinuntahan at kinausap, at yung mga, syempre, yung prices and everything. And Lord willing, tomorrow ay makikita natin yung last one, and then we will make the decision for that. So hopefully ay maging very enjoyable, at ilang enjoyable, higit sa lahat God glorifying ang ating Home Couples Fellowship this coming Lord's Day. Sa mga gusto pang humabol, please ay paki-message nyo lang ho ako through text or messenger para makita ko natin, maidagdag natin sa listahan ng mga sasama. Okay. And then also, pag-pray ho natin, ang parating ho nating youth camp, isa yun sa mga big events sa atin hong church, na ang ating church ang mag-host. Pag-pray ho natin, at ang ating mga young people ay busy na. Suportahan natin ang kanilang mga fundraising. At kung kayo ho ay nagnanasa na sumuporta pa sa mga young people sa ibang mga kaparaanan, you can approach me or si Brother Daryl. Kung gusto nyo ng iba pang mga detalye patungkol ho dyan, we will help you. And then lastly, ang atin hong summer, isa sa mga pinaka-busy bahagi ng kalendaryo ng ating church, lalo na ang buwan ng May 1 ang ating church outing, May 12, if I remember correctly, Mother's Day, and then May 26 ang atin hong church anniversary. Pag-pray ho natin yan. So 3 events. So very well full-packed ang atin hong May, at iba pang mga gawain. So pag-pray ho natin, nawa ito ho ay patuloy na makaluwalhati sa Panginoon. So without further ado, muli ho, ingi ko inyong pasensya. Ako ang nagkulang kanina, hindi ko napindot yung go live. So now we're live, and tayo ho ay magpipray at dadako ho sa atin hong pag-aaral. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong kabanalan, sa iyong katapatan. Salamat po sa iyong katwiran, Panginoon. Pinupuri ka namin sapagkat tunay walang ibang kagaya mo. Kami, Panginoon, ay namamangha kung gaano kahaba ang iyong pasensya sa amin. Namamangha kung gaano patuloy kang nagsusupply ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Namamangha kami, O Diyos, lalo't higit sa iyong biyaya na sa amin ay nagligtas. Sa Panginoon, salamat po sa dakilang kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. At kagaya ng inutos mo sa iyong salita, nawa tulungan mo kami sa iyong biyaya na lumakad sa kaparaanan na karapat-dapat sa Ebanghelyo. Ang aming mga buhay at aming mga pang-araw-araw na patotoo ay nawa ay maging palamuti sa Ebanghelyo ni Kristo, upang lalo itong maglapit sa ibang mga tao sa Kanya. And Lord,
As we study today your word, tulungan mo kami, bigyan mo kami ng bukas na puso't isipan. Lord, anuman na makita, O Diyos, o ma-expose sa amin ng mga kakulangan o kasalanan, Lord, tulungan mo kami na wag magpalusot, wag magdahilan, kundi, O Diyos, makita namin ang aming mga kamalian at magkaroon ng tunay na pagsisisi at sa biyaya mo lalo kaming mahubog sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. Lalo na, Panginoon, sa disiplinang ito ng pagbubulay ng iyong salita, napakadali naming mag-make excuse upang huwag magawa ang bagay na ito. Nevertheless, O Diyos, malinaw ang iyong utos, ito'y kailangan namin, ito'y mahalaga, ito'y dapat naming gawin at i-apply ang aming mga sarili sa bagay na ito. At nawa tulungan mo po kami. Ingatan mo po ako bilang tagapagturo at bawat isang makikinig. Saliksikin mo kami, O Diyos, ngayong sandaling ito sa anumang pagkakasala laban sa iyo. Hindi lamang ang gawa ng aming mga kamay, kundi maging ang mga salita ng aming bibig at kaisipan at nasa ng aming mga puso. Patawad, O Diyos, sa anuman na hindi karapat-dapat at hindi sang-ayon sa iyong kabanalan. Lord, sa lahat po ng aming gagawin, ikaw po nawa ang malawalhati. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Nakuho tayo sa ating pinaka-lesson. And again, if you're just tuning in, muli ho, sorry, nagsimula ako ng on time kanina pero hindi ko napindot yung go live button. So medyo late ho tayo ngayon, but we will finish our lesson today and hindi naman ho ito masyadong mahaba. Konting review ho, napag-aralan natin ng two kinds of meditation, occasional meditation. Ito yung anytime, anywhere, any occasion ay pwedeng maging paraan ng meditation at nawa ay nagagawa natin ito, maaaring nakaupo ka, nagmamasid-masid sa iyong paligid, nakapila, nagbabiyahe, or anuman ang iyong ginagawa o nasaan ka man, naglalaba, ay pwedeng maging moment of meditation. And hopefully, ay magawa natin ito kaysa sa yung ginagawa ng iba na pinapatay lang ang oras, nagda-download ng mga laro para patayin ang oras. I'm not saying na mali yung mga paglalaro. There's certainly time for recreation. Nevertheless, it may be a more productive time to meditate rather than to kill time, to meditate upon the Word of God. And then yung solemn or deliberate meditation, at dito tayo mas nagpo-focus, ito yung mga nakaschedule kung paano, yes, we have parang illustrate natin kung paano may schedule tayo ng pagkain, i-schedule natin yung ating pagbubulay ng salita ng Panginoon. At merong partikular na talata o partikular na paksa na bibigyang pansin at doon ay magbubulay tayo. Point, both occasional and deliberate meditation are beneficial for believers to keep God's word in the heart so that it may be applied to their daily lives. As God commanded ang kanyang mga mananampalataya, this words that I have commanded thee this day shall be in thine heart. Yun ang gusto ng Panginoon. Yun ang kalooban ng Panginoon. It's not just in the mind. It should be in the heart, and that means merong epekto ito sa atin. And napakagandang illustration, yung napakagandang image ng word na yung heart na talagang may epekto, nagbibigay buhay. At ito yung pinakasentro ng pagkatao, ng damdamin, hindi lamang damdamin kundi pagkatao. At ang sabi ng salita, dapat nahandoon ang salita ng Panginoon, and that is through meditation. Starting the habit, kailangan natin manalangin sa Panginoon na nakadepende sa Diyos, na willingly harapin natin yung mga struggles. Talagang may struggles inwardly sa ating sarili, may struggles outwardly, maaaring may mga distractions. Pag nagsimula tayo sa gawain na ito, ay napakaganda kung mag-persevere tayo sa habit ng meditation. Kung sakali man na mag-persevere tayo, masusumpungan natin na sa lumaon, medyo mas madali na. Medyo mas magiging gamay na natin ang gawain na ito, and hopefully sa biyaya ng Diyos ay magiging mas productive. Number next, some practical helps for meditation. Best time for meditation ay yung pinaka-awake tayo. Yung pinaka-awake tayo. Kung saan tayo pinakagising. Napakaganda kung maibibigay natin yung oras na yon sa meditation. Yung iba, morning person, yung iba, evening person, at kung merong time doon na pwede mong ibigay, napakaganda. Best place, well, the place with the less distraction, muli, parang sa isang panday, yung pinapainit yung bakal, and it takes time.
At mahirap kapag yung distraction, yung hangin ng distraction ay umihip at yung bakal na mainit ay lalamig. Mahirap yung pukpukin para ihulma, para kung gawin ang kung anong kalooban ng Panginoon. So, best place for meditation ay yung lugar na kung saan less ang distraction. At minsan, maaring parehong lugar pero depende sa oras, nalilesen yung distraction. So, we can consider that. Some practical helps for meditation, amount of time. Isa sa malaking tanong, ano bang kailangan? 10 minutes, 15 minutes. Ang punto natin, ang goal natin sa meditation ay punuin ang puso, hindi ang oras. Ayan. Now, maaari talagang mag-set ka ng maaaring busy tao at marami talagang kailangan gawin at talagang maaaring pwede mo lang iset na time ay 15 minutes. And do that work for 15 minutes. Maybe makasumpong ka ng another 15 minutes sa gabi. May 15 minutes ka sa tanghali at makakuha ka ulit ng 15 minutes sa gabi. Balikan mo yung meditation, yung thought na maaaring yung nasimulan na pag-isipan nung sa umaga o sa tanghali. So again, the amount of time, ang goal ay hindi lang basta matchekan, naka 15 minutes na ako, 10 minutes na ako, o 5 minutes na ako, kundi hindi mapuno ang oras, kundi mapuno ang puso. Number next, importance of consistency. Mahalaga yung tuloy-tuloy. As we have said kanina, medyo mas dumadali, medyo mas nagagamay natin kapag tuloy-tuloy tayo sa pagbubulay ng salita ng Panginoon. Importance of prayer. Hindi natin ni-details to. Pray before, pray while, and pray after meditating. At sabi nga ng isang theologian, ang meditation is somewhat like a conversation with God. You meditate. God is talking to you through His Word. And then you pray. You're talking to God because of His Word. Kung ano yung mga natututunan, nakikita ang mga katotohanan, yung mga hamon na nakikita kung paano ito i-apply sa buhay, and it becomes a conversation. And after praying, you go back, babalik ka sa meditation, and then pray again, and babalik ka sa meditation, and then pray again hanggang sa matapos. And I listened to some pastors, for example, John Piper, minsan daw talagang he will just magugulat na lang siya, nakakaisang oras at kalahati na pala siya. Because that morning na hindi niya inaasa, it's just it became a conversation na talagang napakatamis, napakasarap, na kinakausap siya ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Siya nagsasalita sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. And those are very transformative na mga panahon. Again, I'm not saying na kailangan mo ng isa't kalahating oras, but there are times na magiging napakasarap ng fellowship. I hope sana makita natin na yung word hindi na siya burden, hindi na siya bagay na basta kailangan ko lang gawin dahil naka-schedule, but it becomes a joy, it becomes a fellowship with the Lord, it becomes truly a food for the soul. So nawa ay makasumpong tayo o masumpungan natin ating mga sarili sa ganung kalagayan. Number next, what to meditate upon. Ano ba yung i-meditate ko muli? Sabi ko nga kanina, medyo mas practical na ito. Again, you may meditate upon a particular text or a particular passage. Isa sa mga lagi nating nire-remind tuwing Sunday pagkatapos ng ating mga pangangaral ay to meditate upon the passages na atin hong napag-aralan dito sa church. Kaya I would like to encourage kung kayo ho ay gusto nyong matulungan kayo sa inyong meditation, habang may preaching, pwede kayo mag-take down ng notes. Maaaring mga verses na nagkaroon ng impact sa inyo or maaaring mga katotohanan ng salita ng Diyos na nabanggit sa pangangaral na i-take down. And then, come Monday, come Tuesday, go back dun sa mga passages, go back dun sa notes, and you will be reminded at magiging medyo mas madali na magiging tulong ito sa pagsisimula ng meditation kaysa magsisimula ka sa from zero. Ano nga ba yun? Kundi those notes will be able to help you to meditate. Isa ho sa gawain ko kapag ako'y naghahanda ng sermon na ipapangaral, ng preaching, I go back, I review 1 or 2 sermons back para
yung flow of thought para matulungan ako kung nasaan na, kung ano na. So muli ay magiging malaking tulong din ho sa inyo, sa atin yun, sa atin hong pagme-meditate ng salita ng Panginoon. It may not be a certain passage, but it may be a subject in the passage. For example, nabanggit sa passage ang patungkol sa love. Banggit sa passage ang patungkol sa holiness of God. Then you may chase that topic about love, about the holiness of God, and sa iba't ibang bahagi ng Biblia to meditate upon that. How to meditate? How to meditate? We must ask, consider, and examine. Ask, consider, and examine. Ask the passage the basic investigative questions. Who, what, where, when, why, how. Tanungin natin at at napakaganda kapag tinatanong natin ng Biblia, sasagot ito. Not literally, rather than us doing eisegesis, inserting our ideas sa scripture. We are trying to ask the scripture, ano bang ibig mong sabihin? Ano ba ang nahandito? Ask those questions. It's just sa pinakamahalaga is what? What is the context? Or pwede mong itanong to sa why did Paul say this? Bakit to sinabi ni Paul? Bakit to sinabi ni Jesus? And it forces us to consider ano ba yung context para mas maunawaan natin kung ano ang mensahe ng salita ng Panginoon. Ang consider is meaning think deeply regarding the truths gathered. You have nag-imbestiga ka na, ginamit mo na itong investigative questions as tools para makuha ang mga katotohanan, and then think deeply. Kung naalala nyo ho, last time, ginamit natin ng 1 Corinthians chapter 10:31, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. And then, we think deeply with the word all. Whether therefore you eat or drink, whatsoever you do, active, all, sakop lahat, to, direction. Ano yung direction? Ano yung goal? Ano yung punteriya ng lahat ng gagawin? The glory of God. That is the greatest. So merong mas mataas kaysa sa 100 sa exam. Merong mas mataas kaysa sa promotion sa trabaho. Merong mas mataas kaysa sa kasiyahan ng pamilya o mabuting kalusugan, and that is the glory of God. So again, tutokso akong mag-dive down ulit doon. Napakayamang passage, napakasarap i-meditate. So, we think deeply regarding doon sa mga katotohanan na atin napag-aralan o nakita. And then examine. We must examine ourselves in consideration of the truths made clear. Ano naman ito ngayon sa akin? Anong epekto nito sa akin? Napakaganda na magkaroon ng mga personal na tanong. Paano ko to i-apply? Meron ba mga bagay na dapat baguhin sa buhay ko? Meron ba mga bagay na dapat gawin ko o itigil ko para masunod mangyari ang sinasabi ng salita ng Diyos na ating hong minemeditate. Number next, ang sabi nga ng isang theologian, isang suggestion niya, ask two questions. What am I doing? What am I doing? And then what do I have to do? Okay, in light of going back sa 1 Corinthians 10:31, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. What am I doing? Ngayon, ano bang ginagawa ko? For example, just go back throughout this day. Did I do things for the glory of God? Now, what do I have to do? Kailangan kong paalalahanan ng sarili ko. Paano ko gagawin yun? Maaari kong gawin ito, maaari kong gawin ito, maaari kong gawin ito. Maaari kang mag-set ng reminder sa cellphone mo na umaga, tanghali, hapon, magbibigay lang ng simpleng reminder, do all to the glory of God. So that will remind you in your thinking and refocus you sa iyong ginagawa. So again, what am I doing? What do I have to do? Ayan. So napakaganda para magkaroon tayo ng application. Conclusion sa atin hong meditation, personal application, resolution, and prayer. Personal application, resolution, and prayer. Actually, nahagip na natin itong personal application dun sa pagtatanong ng dalawang tanong na ito. What am I doing and what do I have to do? Ang focus is I. And let us be careful. Wala dito sa lesson, but let us
Ang sabi sa Matthew chapter 7, ang dali nating makita ang puwing ng iba. At madalas bulag tayo sa malalaking bagay sa ating mga sariling mata. And kung hindi tayo magiging maingat, our meditation ay maaring dumulas at ma-degrade sa merely criticism of others. Then, palyado ang ating meditation. Hindi na to fill our hearts. It's becoming the criticism of. So let's be careful sa bagay na maging maingat ho tayo, at isa ito sa kailangan kong laging paglabanan bilang pastor, bilang nangangaral, every week nagtuturo. Dahil doon lagi yung setting na okay, kailangan ko itong sabihin sa iba. Pero paano yun naman ako? Ano naman application ito sa akin? And pagdating sa meditation, yun ang ating punteriya. What am I doing? What do I have to do? And my greatest concern is me. So, ingatan natin ang ating meditation ay dumulas sa pagtingin sa puwing ng iba. Hopefully, ang ating personal meditation ay maging instrumento ng Diyos para maging visible sa atin yung mga malalaking tahilan, yung malalaking mga kahoy sa ating mga sariling mata. Remember, the goal of meditation is not only to fill the mind but to affect the heart, to lead to action. Yun ang goal ng meditation. Hindi lang basta may bagong katotohanan, kundi merong epekto sa puso. As we have said kanina or nakaraan, para itong spiritual heart surgery. Resolutions, ibig sabihin na resolutions ay decisions. Specific or particular decisions made as a result of the Word of God applied. Ano ba yung desisyon? Maaring ang desisyon mo ay, okay, babawasan ko ang konsumo ko ng social media. Magiging mas aware ako kung gaano karaming oras ang inuubos ko sa ibang mga bagay. Magiging mas aware ako sa mga lumalabas sa bibig ko pagdating sa relasyon ko sa ibang tao or pinakamalapit sa aking asawa, sa aking mga anak. Kailangan kong bantayan kung nagagawa ko ba ang utos ng salita ng Diyos. Husbands, love your wives, or wives, submit to your husbands. Or fathers, kasama syempre yung nanay as a helpmate, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. At kailangan ko pigilan na wag dumiretso doon sa dahil madalas sa pagiging magulang, napakadali na ito'y dumulas sa just behavioral transformation. Gusto mo lang baguhin yung behavior ng bata. No. A faithful Christian parent must bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Patungo sa Panginoon. Hindi lang patungo sa pagiging good boy. May higher goal ang pagdidisiplina sa bata. So muli, that is a constant reminder. It may cause us to be, for example, pagkatapos kong disiplinahin si Timmy, kung kinakailangan ko siya ng time na yun, paluin. After some time, uupo ako, kakausapin ko siya, bakit ko to ginawa? Bakit ka pinalo? At syempre, paano siya iputuro sa Panginoon? Kasi Timmy, ang utos ng Panginoon ay ang mga anak sumunod sa mga magulang. At pag hindi ka sumusunod kay mami, kay daddy, ikaw ay lumalabag din kay God. Lumalabag ka din sa Panginoon. Hindi tama yun. Hindi maganda yun. Ayaw ni God na hindi ka sumusunod sa mga. So, it's now between Him and God. It's not just ako at siya. So again, to be reminded and to be mapaalalahanan tayo sa ganung bagay sa ating mga ginagawa, and to be resolute, magkaroon ng desisyon na dapat pala pag nagdidisiplina ako sa aking anak, ganun. Dapat pala pagkausap ko yung asawa ko, ganun. Dapat pala pag nasa labas ako at kasama ang mga hindi mananampalataya ay ganun. Dapat pala pag nasa church ako, again, decisions are being made. Sabi for example sa Hebrews chapter 10 verse 24, but consider one another.
and to provoke one another to love and good works. For example, yung last time na nandito ka sa church, how did you provoke? At ang punto nun is to push one another to love and good works. Paano natin pinoprovoke ang bawat isa to love and good works? Did we do that last Sunday as we gather together? Did we consider one another? Or attention mo lang ay nasa iyong sarili? So muli, napakaraming bagay na pwedeng i-meditate, resolutions na dapat at pwedeng gawin. And then pagkatapos, prayer. Prayer shows dependency upon God for wisdom and power to make good on the resolutions. Okay? Sikat na sikat ang mga New Year's resolution na after 1 or 2 months, nawawala na. Prayer ang magsusustento. Depende tayo sa biyaya ng Panginoon para magawa o mangyari ang mga resolutions, ang mga decisions na yon sa biyaya ng Diyos. Next, important occasions for meditation. Meditation and daily Bible reading. Ano to? May mga okasyon, mga okasyon na pwedeng masumpukan natin ng mas magiging mayaman ang pagme-meditate natin. Una ay daily Bible reading. Let me quote si Thomas Watson. Sabi niya, meditation without reading is erroneous. Reading without meditation is barren. The bee sucks the flower and then works it into the hive and so turns it into honey. By reading, we suck the flower of the word, but by meditation, we work it into the hive of our mind and so it turns to profit. The reason we come away so cold from the reading of God, of the word is because we do not warm ourselves at the fire of meditation. Ang ganda nung sinabi niya at ginamit niya ilustrasyon. Pag nagbabasa tayo, para tayong bubuyog na kumukuha ng nectar. And pag nagme-meditate tayo, para inilalagay natin ito dun sa beehive ng ating mga puso't isipan. At dito ginamit niya ang reason kung bakit daw madalas pagkatapos ng Bible reading ay either nakakalimutan agad, walang epekto, malamig, ay hindi natin pinapainit yung ating mga sarili sa pag-meditate ng salita ng Panginoon. So, Bible reading supplies the meat. Meditation, choose the meat for maximum profitability. Yung Bible reading parang inilalagay ang karne. Parang sinusubo yung karne sa atin. Ang meditation na yung unguya ng karne para magkaroon ng maximum profitability ang mga salita ng Diyos sa ating mga buhay. Meditation and the Lord's Day. Kung busy tayo from Monday to Friday, yung iba Monday to Saturday, isa sa pinaka-inaasam sana nating araw is the Lord's Day. Lord's Day. Not just for our physical rest, but for our spiritual rest. Makakakain yung ating mga kaluluwa ng hindi nagmamadali. Minsan, si Sister Jonah, aking mahal na asawa, minsan pati ng pagkain nagmamadali dahil yung mga bata ay kailangan gawin ng mga bata. Minsan, ang sarap nung kumakain ka ng hindi nagmamadali, na nangunguyam na, enjoy mo ng maayos. At isa ito sa mga malaking benefits ng Lord's Day na meron tayo. And sad to say, marami mga Kristiyano, even in the Lord's Day, ay laging naka-fast forward. Nagmamadali, patungo doon, patungo dito, gagawin to, gagawin yun. Yes, there will be times na ganoon. But, so consider natin, itong Lord's Day, napakaganda, not beneficial para sa ating mga kaluluwa. Let me quote si David Saxton. Sabi niya, unlike many modern believers, the Puritans had a high view of the Lord's Day. Keeping the Lord's Day holy did not mean following a checklist of do's and don'ts. It was viewed positively as the spiritual market day for feeding a believer's soul. As I've said, ito yung araw na mamamalengke ka para sa spiritual mong pagkain mula Lunes hanggang Sabado. Yung Lord's Day, yun yung pinintang larawan. It is therefore not surprising to find Puritan pastors exhorting their congregation to take full advantage of the Lord's Day by practicing meditation. Napakagandang paalala. The Lord's Day is a specific day set aside by God for the rest of His people. Ito'y binigay sa atin bilang kapahingahan natin. At muli, hindi na yung particular na araw na Sabat, but nakasalalay sa persona ng ating Panginoong Hesus. Our rest is not on the day, our rest is on the person. And Christ said, "Come unto me, and I will give you rest." At salamat sa Diyos, meron tayong kapahingahan dahil sa unang araw ng linggo, Lord's Day, nabuhay muli ang ating Panginoong
Jesucristo. Most believers stop their usual daily routines of work and can find more time suitable for meditation. Hindi lahat, minsan depende sa trabaho, but maraming mga mananampalataya, pagdating ng Lord's Day or minsan pag Saturday, medyo mas less yung business at maaari makapagbigay ng greater time pagdating sa meditation ng salita ng Panginoon. Sabi ni Nathaniel Renew, let me meditate of this day as the time afforded for the largest spiritual advantages, no day being so eminent for me and my soul as this day. Pertaining to the Lord's Day, hayaan mo ako. Dahil ito yung largest spiritual advantages. Napakaganda. At maya unahin yung ating lesson. Meditation on the Lord's Day is favorable not only because of having more time available, but there is also more exposure to the Word of God. At ganun kaganda na nasa church tayo ng Lord's Day, and yung Sunday school, Sunday morning worship, preaching, and second service preaching, and we have the Word of God being served to us, and also, hindi lang yon, example ng kung paano hinahandle ang salita ng Diyos. Isa ho yun sa mga goal ko ho kapag nangangaral tayo ng salita ng Diyos. Kung napapansin nyo, may mga pagkakataon, minsan binibigyan ko ng pansin yung word na but, it's a change of direction. Binibigyan natin ng pansin yung word na therefore, it is a conclusive word. Binibigyan natin ng word, yung pansin yung word na that, and so on and so forth. Why? Because I'm trying not just to teach kung ano ang nasa salita ng Diyos, but to teach kung paano nakikita yun. Paano nag-a-arrive doon. And sa Lord's Day ay meron tayong at least 3 Sunday school, worship, preaching sa umaga, preaching sa hapon, at least 3 na pagtuturo at pangangaral, at ito'y meron tayong greater exposure sa salita ng Diyos at more opportunity and availability ng pagme-meditate sa salita ng Panginoon. The truth of God's Word can be made extra vivid by the lives of the brethren. Not just yung tumatayo sa harapan at nangangaral, kung hindi, again, as we fellowship with other believers, nakakamangha. Sad to say, yung iba umiiwas sa fellowship. Gusto lang nila nasa isang tabi. Malaki ang nawawala kapag gano'n. Try to fellowship, try to listen sa ilang mga kapatiran natin. There are walking biblical illustrations sa church. Mga kapatiran na kahit dumadaan sa problema, may masakit sa kanilang katawan, lumalabas pa rin sa bibig, praise the Lord, salamat sa Panginoon, hindi nagkukulang ang Diyos, tapat ang Diyos. Wow! Hindi ba ito illustration ng in everything give thanks? Wow! At napakalaking tulong na para may life, true to life illustration, yung truth ng salita ng Diyos. So again, mayroong vivid example ng buhay ng mga mananampalataya. So muli, I hope makatulong sa atin ito. Now, problem. Believers on the average hear many proclamation of God's word yearly, but the sad reality is there is low life application of the truths being heard. Consider lang natin ito. Example, merong 52 Sundays per year regularly, usually. So at least, kung ikaw ay walang absent sa church, meron kang maririnig na 52 sermons. At the very least. Pagkasama Sunday school, it's 104. Pagkasama yung Sunday evening or Sunday afternoon, there is 556. And then, well, dati sa atin dito sa prayer meeting ay meron, pero meron tayong time in the Word. As replace prayer meeting sa time in the Word, there is at least 208 na exposure every year. And there's 365 days in a year. So muli, ang punto, there's a great exposure sa salita ng Diyos, pero kamusta ang application? Pwede mong i-meditate ang mga bagay na ito. Nga, aray ko. Sabi nga ni Bodhi Bacam, if you can't say amen, you ought to say ouch. Ouch. Yes, lahat tayo ay nagkukulang dito. At madalas, lalo na kung pagdating sa preaching, teaching, ang iniisip natin ay iba. At hindi natin ito sinusumikap sa biyayan mo sa i-apply sa ating mga sarili.
Sabi ni Thomas Watson, better meditate on one sermon than hear 5. Many complain that they do not profit from sermons. This may be the chief reason, because they do not chew the cud. They do not meditate on what they have heard. Kakapost ko lang ho nito sa ating mga GC. And what a truth. I'm not saying na, okay, atanda ako Sunday morning and then meditate ko nila. No. It's just saying na, kung yung point out niya yung halaga. Hindi niya sinasabing pwedeng pamalit yung meditation sa isang sermon sa pag-attend sa iba. No, that's not the point. Binibigyan ng diin ay yung halaga. Yung halaga. Paano kung minemeditate mo yung lahat ng 5 sermons? Wow! What an impact it will be sa buhay. Sabi ni Thomas Manton, to hear and not to meditate is unfruitful. We may hear and hear, but it is like putting a thing into a bag with holes. When God hath cast seed into the heart, let not the fowls peck it away. Ito ginamit ni Thomas Manton yung parang sa parable of the sower. Kung nahasik ang buto sa lupang matigas, ay pwede dumating yung ibon na tutukain ito. Huwag nating hayaan nating bumaon ito upang hindi makuha nung ibon. And let's end with this. In preaching, the preacher should not be the only one laboring. The hearers must labor in hearing and meditation. And again, as I've said before, kung merong kang naalalang preaching na naging impactful, nagkaroon ng impact sa buhay mo, because in one point doon sa preaching, mineditate mo. Ninamnam mo, nginuya mo. Hindi lang, amen, tas wala na. So, may God help us. At sana makita natin yung halaga nito. Hindi lang ito basta another bagay na dagdag sa ating gagawin. Ito'y mahalagang bagay sa ating mga ginagawa among sa mga inutos ng Panginoon. At kung naalala niyo ho, ang ating kapatid si Brother Darren Velasco, minsang Sunday School ay nagturo siya about expository listening bago tayo nagsimula sa atin hong series na sinimula niya doon sa about LGBT. At kung hindi niyo napakinggan yun, kung nakalimutan niyo yun, I will encourage you to go back to that. Hindi ko maalala kung anong date yun. Nevertheless, napakaganda ng lesson na yun. Sapagkat hindi lamang dapat ang mga ngaral ang naghahanda ng ipapangaral. Ang mga makikinig din ay dapat maghanda na makinig, na tumanggap ng salita ng Panginoon. I hope that is enough to challenge us. Hindi pagbulayan natin ang salita ng Diyos. So, tignan ko lang ho kung meron tayong mga questions sa ating comment section. Wala ho. Muli ho, pasensya kung late tayo. Dahil ho, ako ang nagkamali. Hindi ko napindot yung go live sa atin hong dito ho sa ating PM. Kung meron tayong okay, wala naman. Ito sa private sa text, si Brother Boy, suggestion lang, pwede din mag-meditate about sa particular topic at kung paano ipapaliwanag ang iba sa simple pero maliwanag at biblical na paraan. Example, election, eternal security, tithing, etc. Okay, that's also a good suggestion. Naalala ko ho, nung ako ho ay bago pa lamang mananampalataya, I believe maybe 15, 16 years old. Nasa dati kaming church doon sa Calvary Baptist Church. Maybe 15 years old. At pupunta kami na ng Sabado, magso-soul winning. At habang ang jeep ride noon ay around 45 minutes. Habang nasa jeep kami, magkakapatid, patungo doon sa Calvary Baptist Church. Nakaganon ako, nakayuko. At nagkukunwari ako. Kunwari, iniisip ko meron akong kausap. At sa isip ko, nag-share ako ng salita ng Diyos kung paano ko ipapaliwanag ang gospel. So in that way, nagkakaroon ng practice sa isip para
hopefully pagdating ng ah, ano to, real moment ay magawa at medyo mas maliwanag na kung paano ipapaliwanag. Isa sa maaaring hamon sa atin, for example, is try to imagine to explaining it to a 10-year-old. Ayan. For example, paano mo explain ang kaligtasan sa 10-year-old? Paano mo i-explain ang Diyos sa 10-year-old? Paano mo ah, minsan sa aming magkakasama kami buong pamilya, patungo kami doon sa aking mga biyanan. Nagtanong si Timmy, nasan si Jesus? Nasa langit. Patay na siya. Patay si Jesus. At again, kung paano ipapaliwanag sa kanya kung paano si Jesus ay namatay at muling nabuhay, tumakyat sa langit. So, hindi mo ipapaliwanag yung napakalalalim na teolohiya, pero in the simplest term. And maganda rin yung kaparaan, sabi nga, ay malalaman mong na-master mo ng isang bagay kapag maipapaliwanag mo ito sa mababaw na paraan. So, maaari makatulong yun. A certain topic, isipin mo paano mo ipapaliwanag sa iba na maliwanag, paano makakatulong ng mga illustrations, and so forth. So, muli, ilan to sa mga bagay-bagay na hopefully makatulong sa atin. Let us meditate on the Word of God. Sa Psalm 1 verse 1 and 2, yung blessed man, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. May God give us a heart that delights in God's word. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, tulungan mo kami. It is challenging. Hindi kami sanay. Mahirap ito sapagkat may nakatahan pa rin kasalanan sa amin. Mahirap ito sapagkat i-expose nito ang mga kakulangan namin, kamalian namin. O, tulungan mo kami. Tulungan mo kami. Hindi namin kaya. Tulungan mo kaming tumingin sa iyo, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoong, alalahanin ng katotohanan na nakatahan sa amin ang banal na Espiritu. At siya ay makapangyarihang gumagawa. At maaari niyang gamitin ang mga katotohanan ng iyong salita na pinagbubulayan upang patuloy kaming baguhin sa wangis ng aming Panginoong Jesus. Oh, please po, Diyos, kahabagan mo kami. Kailangan namin ito. Kailangan ito ng bawat ama na Kristiyano, bawat ina na Kristiyano, bawat asawa na Kristiyano, bawat kabataang Kristiyano, bawat miyembro ng church, bawat pastor. Kailangan namin ito, Panginoon. Kailangan namin ito. Patawad po sa mga pagkakataon nakakaligtaan o pinababayaan namin ang gawain ng pagbubulay. Paalalahanan mo kami. Tulungan mo kami. Lord, sa biyaya mo, baguhin mo kami. Kung mo po hayaan ito na maging source ng pride, Lord, gamitin mo ito para maging instrumento ng kabalan. Salamat po. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Muli ho, ay aking hinihingi ang pasensya ng bawat isa. At hindi ko napindot yung go live. Salamat, sinabi sa akin ni Sister Jonah. Anyway, hope to see you this coming Lord's Day muli. Sa mga couples na hindi pa naka-sign up, let me know kung kayo ay makakasama sa atin hong Couples Fellowship. God bless po. Ingat po tayong lahat.